Magandang araw mga kabukid, kumusta po kayo? Matagal-tagal na rin nung huli tayong nagkwentuhan. Na-miss nyo ba yung kwentuhan natin mga kabukid? Ay ganoon, hindi nyo na-miss? Okay lang yan, hindi naman ako magpapaawat, magkukwento pa rin ako. Sa tigas ba naman ang ulo ko eh. So ngayong araw nga mga kabukid, balak kong mamingwit kasi wala kaming uulamin. Lalo wala tayong mga gulay kasi nga dahil sa baha tsaka pag-uulan, no? Ito nga yung almusal ko ngayon kumuha lang ako ng isang itlog tsaka may tuyo kami dito. Si Vic kumain na daw, nagluto ata siya ng noodles kanina. May mga tanim naman tayong talong pero namumulaklak pa lang. Tapos yung mga okra naman pangit yung mga unang bunga. Siguro dahil hindi kami nag-i-spray, maraming uod. Pagkatapos ko nga kumain, kumuha na ako ng sanga ng aratilis na gagawin kong pamingwit. Maganda sana kung kawayan kaso malayo yung kawayanan Kaya pagtsatsagaan na natin to. At pagkatapos ko nga malinisan kumuha ako ng kapirasong tsinelas, yung habayanas na gagawin kong floater. Mas maganda pag original na tsinelas ang gagamitin para mamahalin din ang isdang mahuli natin. Binutasan ko nga sa gitna at pagkatapos tinusok ko, pinasok ko, and boy, walang da please. Ba't napunta kay Kuya Andrew? Yung nylon nga na ginamit ko dito galing sa mga sako ng feeds. Yung tinatanggal pag binubuksan yung mga patoka. Tapos bumili ako ng kawit o yung sima kung ano man ang tawag nyo dyan. Yung fishing hook. Taga kasi ang tawag namin mga Kapampangan dyan. At tinalian ko na nga sa ating stick. Tapos nagukay na rin ako ng mga spaghetti na gagawin nating pain. Dito nga sa bukid hindi man mahirap maghanap ng pain. Kasi kahit saan ka magukay meron at meron laging bulate. Naalala ko nga nung bata ako, sabi nila yung bulating nagiging singsing yun ang pamingwit daw sa mga palaka. Yung medyo mataba siya tapos pag nahukay mo bumibilog-bilog siya na parang spring. Tapos ang pamingwit naman sa mga isda yung hindi bumibilog na tuwid lang siya na malikot. At maya-maya nga pumesto na ako kahit mainit kasi alam ko naman na di magtatagal makakahuli ako kasi ang daming tumatalo ng mga isda. Pero akala ko lang pala yun kasi halos masunog na yung balat ko. Wala pa akong nabubudol na kahit isang tilapia. Siguro mga busog sila. Baka may party kaya nagtatalunan sila. May handaan siguro kaya iniisnab nila yung aking handog. Pero syempre di tayo papayag na sila lang ang busog. Tapos tayo walang maulam kaya nilabas ko na yung aking kulambo na may bulsa. Ginilid ko nga muna yung mga kangkong para walang sabit at inumpisahan ko nang gambalain yung kanilang Mother's Club Chacha. Unang hagis ko pa nga lang nakaapat na ako na fish. Pero kakaibang fish, mga janitor fish. Hinagis ko nga ulit pero this time may orasyon na. Kaso ganun pa rin nahuli ko, mga janitor pa rin. At dahil di tayo pwedeng sumuko at wala tayong uulamin, hinagis ko nga ulit yung ating lambat. Inisip ko na nga lang na pagkatapos ng janitor, security guard naman ang kasunod. Tapos yung secretary at mahuhuli din natin yung pinaka-manager nila. At di nga ako nagkamali kasi maya-maya lang. Ay, dalag. Dalag? Yung dalag to. Ayan, nakahuli na nga tayo ng dalag kaya may uulamin na tayo. Tanghali na nga at medyo gutom na kami kaya sabi ko lutuin na natin to. Kinuha ko na nga lang yung 2 puso ng saging at naisipan kong igisa tapos ilalahok ko na lang yung huli namin. Ito nga yung saging na tinatawag naming saging bundok. Di ko alam kung ano yung tunay na pangalan ng saging na to pero nakamulatan ko kasi na saging bundok ang tawag nila dito sa amin. Habang nililinis nga ni Vic yung dalag nilagyan ko ng suporta yung saging na may bunga. Lumambot kasi ang katawan dahil babad lagi sa tubig. May nakita nga akong isang bungang hinog at kinain ko. Kaya pala nahinog natusok nung dating tungkod niya na kawayan. Prinito na nga ni Vic yung isda at nakita ko nga na may itlog. Buntis pala yung isda. Ewan ko lang kung sino yung ama. At habang inaantay ko naman siya makaluto, ginayat ko na yung mga puso ng saging. Bali, tinanggal ko muna yung matitigas na balat bago ko hiniwa. At pagkatapos nga, binudburan ko ng asin at akin itong pipigain para lumabas yung dagta kasi medyo mapait yung dagta ng ganitong saging. At maya-maya nga, sinunod ko na ring hiwain yung mga bawang at sibuyas na ating gagamitin sa paggisa. Maya-maya nga ginisa ko na yung bawang at sibuyas hanggang sa lumabas yung aroma. Tapos sinunod ko nang inilagay yung ating puso ng saging at hinalo-halo ko nga para kumalat yung lasa ng ginisa. At sunod ko nga nilagyan ng patis pampaalat. Tapos nilagyan ko ng konting betchin para may linamnam. At nilagyan ko rin ng konting suka para may asim. At syempre nilagyan ko ng konting tubig para hindi matuyo habang pinapalambot natin yung ating puso ng saging. At tinakpan ko nga muna at hayaan nating maluto ng mga ilang minuto. At maya-maya nga hinalo ko ulit at tinikman ko kung ano pa yung kulang. At inilagay ko na nga yung piniritong dalag. At muli ko nga tinakpan para kumalat yung lasa ng piniritong isda. Tapos lulutuin pa natin to ng mga ilang saglit pa.
At maya-maya nga kumain na kami. Sakto ang dating ng asawa ko. Ang galing niya tumiming talaga. Pagkaluto ng ulam, nandyan na siya agad. Hindi ko alam kung nagkakataon lang o talagang sinasadya niya. At pagkatapos nga namin kumain, binuhat namin yung duwende. Ililipat namin ng pwesto, total wala ng baha. Unti-unti na namin ayusin ulit yung garden ni Mrs. Napag-usapan nga namin na ipapatambakan namin ng konti yung bukid. Sayang kasi yung mga tinanim namin. Halos isang taon namin inalagaan yung mga prutas na tinanim namin dito. Tapos namatay lang halos lahat. Tsaka pag tag-ulan hindi siya mataniman kahit mga gulay kasi laging babad sa tubig. At maya-maya nga pinaubaya ko na sa kanila yung gawain dun sa garden. Liliguan ko kasi yung aking mga tandang. Gagawin ko itong mga breeder para di ko na kailangan bumili ng mga layers natin. Mga decal white nga pala mga to. Galing to sa isang kakilala ko. Hindi ko siya binili pero nagpalit kami ng manok. Pinalitan ko ng mga Rhode Island Red tsaka isang Black Australorp. Nililiguan ko nga para mawala yung kuto nila tsaka luminis yung katawan at medyo gumaan yung pakiramdam nila. Tapos bukas naman pupurgahin ko. Kumbaga ikukondisyon ko sila para sa breeding para malakas yung kanilang similya. Pagkatapos ko nga mapaliguan yung ating manok naalala ko na 3:00 na pala. Sa ganitong oras kasi dumadaan yung nagtitinda ng pandesal. Sa kabilang baryo kasi yung ruta niya kaya inabangan ko siya sa kalsada. Ganitong oras kasi napaka-presko dito sa bukid kaya parang ang sarap magkape. Tapos may masarap kang pandesal, no? Yung pandesal kasi dito gawa sa malunggay kaya siguradong masarap kahit walang palaman. Yung mga aso nga namin nakasanayan na din kumain ng pandesal kaya nakikipag-agawan na rin sila pag nakita nilang may tinapay. At pagkatapos nga naming magkape, naisipan kong ilipat yung aking mga naipon lang mga guyabano. Ito nga palang guyabano na to yung galing sa Taiwan, yung magandang guyabano. Masarap daw to at matamis. Marami-rami nga ito kaya hindi ko alam kung saan ko itatanim. Lalo naiisip ko yung baha kasi ipapatambakan muna namin bago namin taniman kasi masasagasaan lang sila nung pagpasok ng truck ganyan o kaya naman matabunan kaya naisip ko na dito muna ako magtatanim dito sa may mataas na area yung pinanggalingan ng kubo. Dito ko nga rin tinanim yung ating mga gulay na okra tsaka talong kasi ito lang talaga yung walang tubig nung nakaraan. Hindi ko nga lahat na itanim yung ating punlang guyabano kasi maliit lang tong area na to. Pag-iisipan ko pa kung saan ko itatanim yung ibang mga punla natin. Didiskartehan ko kung saan hindi sila tatamaan ng truck. Pag halimbawa papasok yung truck, yung makakadaan siya na hindi tatamaan yung ating mga tanim. At di ko nga natapos yung pagtatanim ko kasi hapon na kaya nag-harvest na ako ng itlog. Sa hapon nga ako nag-harvest para isang harvest na lang. Dati kasi nag-harvest ako ng umaga tapos nag-harvest ulit ako ng hapon. Pero ngayon dahil sa dami ng gawain, iniisa ko na lang yung pag-harvest sa hapon na lang na nangitlog na lahat ng mga manok. Ito nga palang mga manok na to na nakahiwalay may mga sipon ito ginagamot namin. Hiniwalay namin para hindi sila makahawa. Pagkatapos ko nga mag-harvest tinitimbang ko na kaagad para pag may order tayo naka-ready na yung ating itlog. Nabili ko nga itong pantimbang ko online. Kagandahan dito nakikita mo na kaagad kung anong size ng itlog. Dati akala ko yung size ng itlog nakukuha talaga kung gaano siya kalaki o kaliit. Pero yung timbang pala yun yung magiging size niya kung gaano siya kabigat. At dyan na nagtatapos yung ating maghapon mga kabukid. Salamat po sa panonood.